Ayan po at meron na po tayong flowering plant ito sa ating table. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, ipapakita ko po sa inyo yung aking isang variety ng portulaca. Ayan, meron po tayong dalawang variety na portulaca dito sa ating munting garden. Ayan, at ngayon naman po ay magbibigay po ako ng konting tips para dito sa ating mga portulaca plants. Ito po yung aking portulacahan na Mysteria succulent. So, ito ay kasama yung ating Gelisae. And then, tinatawag po siya sa common name na tricolor portulaca dito po sa atin sa Pilipinas. So, yan po ay meron po siyang tatlong kulay. So, ano naman po siya, madali lang po siyang alagaan. Napakaganda po ng kaniyang bulaklak pag naitanim natin siya ng maayos or nailagay po natin siya sa full sun, and then madali lang po siyang alagaan. Wag lang po natin siyang i-overwater. Once a week lang po ako nagdidilig dito sa ating mga portulaca at nakadepende naman po siya sa rain or shine. So ayan guys, at napakaganda po ng kanyang bulaklak. Ayan, nagbibigay po siya ng flowers every morning po guys, and then kailangan nakalagay po siya talaga sa full sun para ma-achieve po natin yung kaniyang napakagandang kulay na tricolor. So, tatlo po yung kanyang kulay, and then nag-produce po siya ng napakagandang bulaklak, and then napakadali pong i-propagate itong ating mga halaman kasi ano lang siya, madali lang siyang mabuhay. Pwede siyang i-propagate through cuttings, napakadali po. Pwede rin po natin siyang yung i-cut gamit po yung ating daliri. So, hindi na po ako gumagamit ng kutsilyo or gunting para maiwasan po nating magka-fungus yung ating halaman. And then, ilagay lang po natin sila sa bright light na area after natin silang itanim. So, napakadali lang pong i-propagate yung ating portulaca tricolor. So, heto guys ay nakalagay naman po siya sa full sun. Kung gusto po natin siyang maging lush, ayan, lang po natin siya, i-cut lang po natin siya ng ganyan. So, gamit ko lang po yung aking daliri. So, napakadali po. And then, mamaya po ay itatanim na po natin agad yung ating mga cuttings. And then, pwede na po agad natin siyang bigyan ng water. And then, ilagay lang po natin siya sa bright light area. So, ayan guys, at sobrang dali lang po magparami nitong ating portulaca. And then, yung ating mother plant guys ay diligan ko po siya after nating mag-cut. And then, yung ating mga cuttings ay itanim natin agad sa sa na-prepare nating soil. So, hindi naman po siya sensitive kung ano po yung soil na ginamit natin sa kanya ay okay po yung ating halaman. So, ayan, at didiligan ko na po yung ating mother plant para hindi naman po siya ma-dehydrate. And then, after nito ay ibabalik ko po siya doon sa kaniyang area kung saan nakaka-receive po siya ng full sun. So, ayan guys, yung ating mother plant na portulaca tricolor. Then, after nito ay tatanim ko na po yung ating mga cuttings. Ayan, sobrang luma na po ng ating pot kasi yung kaniyang string ay, ayan, sobrang luma na po. And then, nagsimula lang po ako sa isang cutting, and then ayan, at ilang buwan lang po ay naparami po natin yung ating portulaca dito sa ating munting garden. Napakaganda po niya guys kasi
every morning po ay nagbibigay po siya ng magandang bulaklak sa ating harden. And then, ang gagamitin ko pong potting mix ay yung ano na po, used na po na potting mix. Ayan, hindi naman po sensitive yung ating halaman. So, okay lang po yan guys. So, kailangan moist po yung soil na pagtataniman po natin itong ating mga cuttings. So, ganyan lang po kadali itanim nitong ating mga tricolor. So, ipatong lang po natin ng ganyan. Ayan, patong lang po natin ng ganyan. And then, mamaya po ay ilalagay ko po siya sa ano lang, bright light na area kung saan makaka-receive po siya ng hindi masyadong intense yung init. Kasi kailangan din po ng sunlight nitong ating mga cuttings para hindi po siya masira. Kasi kailangan po talaga niya ng sunlight. So, ayan guys, at hindi po siya sensitive na succulent. So, pinaparami ko po siya ngayon dahil sobrang ganda po ng kaniyang bulaklak. So, kailangan po, meron po tayong mga flowering plant din po dito sa ating munting garden. So, ayan guys, at patapos na po tayo dito sa ating napakagandang Portulaca tricolor. So, siguro bibigyan ko na siya agad ng water after nating itanim. So, ganyan lang po kadali. I-press lang po natin ng konti yung ating soil para kumapit po yung stem ng ating halaman. So, after mga ilang araw ay magiging ganito siya guys. So, heto po yung ating cuttings. Mga 1 week ata natin siya naitanim. So, naging ganyan na po siya. So, heto, at madali lang po siyang mabuhay every day or after other day or every other day ko po siya binibigyan ng water para madali pong mag-produce ng roots yung ating halaman. So, ayan guys, at bago po tayo mag-end ay gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng nag-subscribe at sa ating mga bagong subscribers na nagtiwala sa ating channel. Maraming salamat po, at kung kayo ay hindi pa po nakapag-subscribe at kung gustong-gusto nyo po ang ganitong topic, please do subscribe sa ating YouTube channel at paki-like and share na din po, and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa bawat upload nating video. So, ito na guys yung update sa ating mga cuttings na yung crested moonstone. So, ayan, at dry na po yung ating halaman, at siguro mga bukas ay pwede ko na po silang itanim. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching. Happy planting everyone!